Pinag-iingat ng ating Department of Foreign Affairs sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Kasunod yan na makasuroon na nakamamatay na Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus o MERS-CoV. Isang Pilipino na sa Al Ain, United Arab Emirates ang kumpirmadong namatay dahil sa sakit na ito. Sa Jeddah, Saudi Arabia naman, isang Pilipinang nurse ang critical ngayon dahil sa MERS-CoV. Inalert na ng ating DOH o Department of Health ang Bureau of Quarantine para bantayan lahat ng mga biyaherong manggagaling sa Middle East. Live mula sa Quezon City by report si Dano Tingkungko. Dano? Gigi, Sandra, isang Pinoy nga ang kumpirmadong namatay dahil sa MERS-CoV sa United Arab Emirates. Hinihintay naman ng DOH ang kumpirmasyon mula sa World Health Organization para malaman kung paano at saan nakuha ito ng biktima. Sa ospital na ito sa Saudi Arabia, mahigpit na binabantayan ang sino mang nakikitaan ng sintomas ng nakamamatay na sakit ng MERS coronavirus. Ang mga may ubo, sipon at lagnat pinasusuot ng mask bago makipag-usap sa hospital staff at saka ina-isolate. Nagkalat din ang mga mask at hand sanitizer sa loob. Sa Jeddah, Saudi Arabia, isang 45 anyos na Pinay nurse ng King Fahd General Hospital ang dinapuan ng MERS-CoV. Kasalukuyan daw siyang nasa intensive care unit ng ospital. May na-admit daw po sa ER galing po sa labas. Doon na po nagsimula yung sintomas kasi tinry nilang i-revive yung pasyente pero hindi po nila alam na positive pala to sa coronavirus. Nasa 16 na kaso raw ang kumpirmadong may MERS-CoV sa ospital. Kinukumpirma pa kung 4 dito mga Pilipino. Sa Al Ain sa United Arab Emirates, kumpirmadong isang 40 anyos na Filipino health worker ang namatay dahil sa MERS coronavirus noong April 10. Hindi muna siya pinangalanan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa hiling na rin ng pamilya ng nasawi. Our embassy in Abu Dhabi sent a team to Al Ain, which is 1.5 hours away from Abu Dhabi. This was over the weekend last Sunday to check on reports concerning Filipinos that were affected by the Middle East respiratory syndrome. And our embassy was able to confirm that there was one Filipino fatality who died due to MERS. This happened last April 10. Nasa UAE na raw ang mga kamag-anak ng biktima para asikasuhin ang labi nito. Samantala, 5 kasamahan pa raw nito na pawa mga Pilipino rin ang naka-quarantine sa ospital bilang precautionary measure. These 5 Filipinos are doing well. Most probably they were exhibiting symptoms of the virus infection. That's why they were put under quarantine just a precaution. Sa ngayon, hinihintay pa raw ng Department of Health ang ulat sa kanila ng World Health Organization na gumawa na raw ng contact tracing sa biktima base sa standard operating procedure nito sa lahat ng napapaulat na kaso ng MERS-CoV. That we can be clarified of certain questions like kasama niya ba yung 5? Nahawa ba sa kanya? O silang 6 nahawa sa ibang tao? Noong isang taon, isang Pilipino na rin ang namatay sa Middle East dahil sa MERS-CoV. Sa tala ng WHO, nasa 228 na ang kabuoang kaso ng MERS-CoV mula April 2012. Sa bilang na ito, 92 na ang namatay. Inalerto na raw ng DOH ang Bureau of Quarantine na bantayan lahat ng mga biyaherong galing Middle East. May namonitor daw silang 10 Pilipinong nagpakita ng sintomas ng trangkaso pag uwi galing Middle East pero lahat naman nagnegatibo sa MERS-CoV kalaunan. Sa kabila nito, tuloy raw ang pagmamonitor ng pamunuan ng NAIA sa mga dumarating sa bansa. Tuloy-tuloy po ang ating pagmamonitor ng mga pasaherong dumarating galing sa iba't ibang bansa. Kung meron ho silang lagnat. Kapatid ng trangkaso ang MERS-CoV. Pareho ang sintomas ng ubo, lagnat, sipon at pananakit sa kalamnan. Pero di tulad ng ordinaryong trangkaso, lumalala ang MERS-CoV at nauuwi sa kidney failure at atake sa puso. Kapatid din ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS-CoV ang MERS-CoV. Pareho nakamamatay pero ayon sa DOH, di tulad ng SARS-CoV na mabilis kumalat, mas madali raw dumapo ang MERS-CoV sa mga may kondisyong medikal o problema sa immune system. And if you develop these symptoms within 2 weeks after your last visit to any of those countries, you have to show yourself sa hospital or at least quarantine mo muna. Wala pang rekomendasyon mula sa embahada na magpatupad ng travel o deployment ban sa Middle East dahil sa sakit. Gayunman, pinayuhan ng DFA mga Pilipino sa Middle East na mag-ingat. The recommendation is only for Filipinos there to take precaution and to listen and follow instructions of the health authorities.
Jiggy, Sandra, kasabay nito nilinaw din ng DOH na sa kabila ng marami pang paglilinaw na kailangan gawin tungkol sa sakit na MERS-CoV, hindi raw inirerekomenda ng ahensya ang anumang travel restriction sa mga Pilipino sa ngayon, lalo't bukod sa confined sa Middle East ang sakit. Karaniwan daw na tinatamaan ng MERS-CoV ang mga immunocompromised o merong mga sakit o kondisyon na posibleng magpababa sa kanilang resistensya. Jiggy, Sandra? Unang-una, Dano, yung transmission ng MERS-CoV, paano ito nakakahawa? Parang SARS din ba siya, yung typical na lagnat na mapabahing yung katabi mo meron nun, madali mo makukuha pa ng transmission ito? On a general level, Jiggy, ang transmission ng MERS-CoV, because it's part of the coronavirus family, ang pinanggalingan ng common cold or sa ating common knowledge ay yung ordinaryong trangkaso, basically ganon ang transmission. Pero hindi katulad ng SARS na mabilis kumalat o yung even the common cold, even the common flu na one droplet, most likely matatamaan ka nito. Itong MERS-CoV, usually pinipili daw nito yung kanilang tinatamaan. Usually ito yung ang tinatamaan nito is usually mga tao na merong prior medical condition, prior chronic medical condition, at yung iba naman ay merong so-called immunocompromised, so medyo mababa yung immune system nila. On a general scale, tinatamaan din ito yung healthy population, pero yung sintomas ng paglala ng MERS-CoV, lilinawin lang natin, ang initial symptoms niya katulad lang ng ordinaryong trangkaso, pero once it progresses, posible daw na makaranas ng diarrhea, hirap sa paghinga, at minsan hirap sa pag-ihi at pagdumi, at pwedeng mauwi sa cardiac arrest. Doon na po, ang pagpaprogress ng MERS-CoV, usually nangyayari ito sa mga immunocompromised na individual. Doon din sa mga kaso na naitala ng WHO na napansin daw nila na karamihan sa mga kaso ay nasa health setting or yung initial contact is with people na hindi pa alam o hindi pa identified na meron palang MERS-CoV. Kaya talagang pinag-iingat ng DOH at ng DFA ang lahat na mag-ingat. Kahit dun sa mga tao na hindi naman pinag-iinala ang may MERS-CoV pero nakakapag-exhibit ng sintomas ng trangkaso ay kailangan pag-ingatan o ilimit ang exposure, Jiggy. Maraming salamat, Dano Tingkungko.